Malabang humarap kanina sa media ang presidential aspirant na si Senador Manny Villar at agad na pinasaringan ang pinakamaigpit na katunggali niyang si Senador Benigno Noynoy Aquino. Nagpapatrol Anthony Taberna. Hindi man pinangalanan ng presidential aspirant na si Senador Manny Villar, si Senador Noynoy Aquino, sinapul niya ang pinagmamalaking integridad ng kanyang katunggali sa KBP Management Conference kanina. Character cannot be inherited. It cannot be inherited. It is lived. You have to earn it. Hirit pa ni Villar, hindi sapat ang salita kundi napatunayan sa gawa. Tila patama sa political career ni Aquino. You must show in the past that you have held positions where you showed that you had integrity, that you have integrity. Otherwise, this would be empty promises. Ito ang pambihirang pagkakataon na si Villar mismo ang bumira kay Aquino na dati ginagawa lang ng kanyang mga tagapagsalita. Kamakalawa isiniwalat ni Congressman Boying Rimulya ang paglabi umano ni Aquino para makinabang ang Hacienda Luisita sa SCTEX. Si Rimulya ay kalyado ni Villar. Ayon kay Villar, walang dapat ikatakot si Aquino kundi totoo ang SCTEX deal gaya raw ng ibinato sa kanya na C5 controversy. Ipinagmalaki naman ni Villar na kumpleto na ang kanyang senatorial lineup na binubuo ng reeleksyonista, mga nais magbalik Senado at ilang bagito. Ia-anunsyo raw ang ticket sa susunod na linggo. Anthony Taberna, Patrol ng Pilipino. Nagdiwang ng kanyang kaarawan kagabi si dating Ilocos Representative Amy Marcos. Pero nagbukhang paglulunsad ng kandidatura ng kanyang kapatid na si Congressman Bongbong Marcos ang naturang okasyon. Nagpapatrol Maricar Bautista. Dumalo ang mga kaibigan sa loob at labas ng politika sa ika-54 na kaarawan ni dating Ilocos Norte Congresswoman Amy Marcos. Nag-aalay ng awitin ang ina niyang si dating First Lady Imelda Marcos. Pero nagmisulang paglulunsad ng kampanya sa pagkasenador ng kapatid niya si Congressman Bongbong Marcos ang okasyon. Kapansin-pansin ang malaking backdrop na may mukha at slogan ni Congressman Marcos. Namigay din ng mga sticker, comics ng kanyang talambuhay at pinwheel na may mukha ng kongresista. Mismo si Mrs. Marcos pa raw ang bumili nito sa Divisoria, Maynila. Ito raw ang simbolo ng mga windmill na itinayo ni Congressman Marcos sa Bangi, Ilocos Norte na pinagkukunan ng mas malinis at murang enerhiya sa probinsya. Noon kasi hindi kami naniniwala dyan tawa kami ng tawa. Ano bang kaibangan yan? Puro sa hangin. Ngayon, lahat nagpupunulit na gumaya. Ayon kay Marcos, 3 partido na ang nag-imbita sa kanya para sa halalan. Ang Puwersa ng Masa, Nationalista Party at Nationalist People's Coalition. I intend to stay with the KBL. Kung ano man ang magiging ka-lineup ko, siguro ang mangyayari mag-coalition ng KBL dun sa partidong yun. Umugong din ang posibleng Bayani Fernando Imelda Marcos tandem sa 2010 na tinawanan lamang ng mga anak ng unang ginang. Nakakaloka yata. Wana, 80 na yung mami ko. Pahingahin na yung pobre. She assures me that that was not her idea. Pero kilala raw ng magkapatid ang kanilang ina at hindi nawawala ang posibilidad na pumasok muli sa politika. Maricar Bautista, Patrol ng Pilipino. 2 tulog na lang bago ang bakbakang Pacquiao-Cotto at nagsimula na ring dumating sa Las Vegas ang mga politiko at artistang manunood ng laban. Kapansin-pansin sa labas ng airport ang mga driver na nag-aabang sa mga VIP, gaya ni First Gentleman Mike Arroyo. Dumating na rin si House Speaker Prospero Nograles, ang mag-asawang Annabel Rama at Eddie Gutierrez. Nandun din si Vice President Noli de Castro na excited ng suportahan ang pound-for-pound king. Na mahalaga sa atin, kung wala na ang Pacquiao, wala na tayong excitement, wala na pupunta sa Vegas. Singing showdown ni Nanay Junisha at idolong si Imelda Papin naganap na. Wish come true nga ito para sa Pac Mom na nagpakitang gilas din ng kanyang cha-cha moves sa harap ng jukebox queen. Mula sa Las Vegas, nagpapatrol, Bev Lorente. Sa kanta, ang idol ko si, matagal ko na nga idol siya pero hindi ko nakita sa personal si
Imelda Papin. Buhay pa ba siya? Nagsimula sa kwelang girit ni Mami Judisha ang inakalang patay na ang idol na si Imelda Papin. Ngayon, natupad na ang pangarap ng Pac Mom. Kanina, pinasundo pa ng limousine ng jukebox queen si Mami Judisha mula sa kanyang hotel sa Mandalay Bay. At nang magkita na, hindi magkamayaw sa tuwa ang dalawa na walang katapusan sa pikturan. Bumili pa raw ng camera si Nanay Judisha para sa pagkikita nila ng kanyang idolo. Hello! Mga Philippines, andito na ako sa Vegas. Nagkita na kami ni Imelda. Thank you. Lalo pang natuwa ang ina ni Pacman nang ayusan mismo ito ni Imelda bago ang hiling nitong singing showdown. Ingit na mga friends ko. Si Emil, maingit na mga kami ingit ng mga friends ko. Si Imelda pag yung nag-lipstick sa kanya. At naganap na ang kanilang pagtutuos. Bakit ikaw pa ang hinihintay ko? Bakit ikaw pa ang iniisip ko? Hindi ko akalain si Mami magaling kumanta. Ako, alam niyo ho, pihikan ako sa yung mga quality ng boses. Pero Mami, ang ganda ng boses mo, parang Imelda Papin. Sapat na ang minsay, minahal mo ako. Matapos ang kanilang duet, time to shine naman ni Nanay Janisha na hataw sa cha-cha kahit walang tugtog. Uy, ang galing mo, Mami. O, exhibition niya, Mami. Uy, yeah. Wow. Wow. Napatalon naman sa tuwa si Nanay Janisha nang bigyan siya ng mga regalong mamahaling bag at CD compilation ni Imelda. Hindi lang kay bulaklak ang binigay At bago matapos ang matamis na pagkikita ng dalawa, nilinaw na rin ang issue kung sino bang mas matanda sa kanila. 60. Coming to 61 May 15. Batang-bata. Para kay Nanay Janisha, dream come true ang makita at makasama ang kanyang idolong si Imelda Papin. Ito na daw ang isa sa pinakamasayang araw sa kanyang buhay. Bev Lorente, Patrol ng Pilipino, Las Vegas, Nevada. Inilibing na ang ulo ng principal na dinukot at pinugutan ng mga hininalang miyembro ng Abu Sayyaf sa Patikul, Sulu. Natagpuan ang ulo ni Gabriel Canizares sa isang gasolinahan noong Lunes pero hindi pa rin nakikita ang katawan niya hanggang ngayon. Dumagsa naman ang mga nakiramay sa libing, lalo na ang mga guro mula sa iba't ibang paralan sa Sulu. Ipinasabi na ng Quezon City Prosecutor's Office si Richard Ordonez, ang lalaking nanutok ng baril kay ABS-CBN anchor Cheryl Cosim at kanyang pamilya. Idinakda naman sa November 19 ang preliminary investigation sa kasong grave threat na isinampa ni Cosim. Linaw ngayon ng COMELEC na hindi nila pinersonal ang grupong ladlad nang ibasura nila ang petisyon nito para ma-credit bilang isang party list group. Ayon sa COMELEC, ang advocacy ng grupo at ang epekto nito sa lipunan ang pinagpasehan sa kanilang desisyon. Maaari naman daw na umapila muli ang ladlad. Ito rin umano ang dahilan kung bakit nila dinisqualify ang grupong Magdalo. Kapamilya, 42 days na lang. Pasko na, lapit na. Oo, kaya kailangan mamili na. At yan ang mga balita ng kalap sa aming mas malawak na pagpapatrol. Kami ang inyong patrol ng Pilipino, naglilingkod sa inyo saan man sa mundo.